Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Mga alas 3 na to ng hapon, eto yung kambal namin tulog na tulog pa. Kaya naman, dali-dali na rin akong gumayak dito para sa ulam namin sa hapunan. Dagang manok nga pala yung lulutuin ko para may sabaw yung mga bata. So, dahil napakahirap talagang mag-isip ng ulam, lalo na kapag maliliit pa yung mga anak mo at kailangan mo talagang magsabaw palagi ng ulam. Anyway, fast forward tayo. Nang magising nga itong kambal namin, binihisa na agad sila ng papa nila dahil ipapasyal nga sila dun sa bakanting lote. Nauna ko na sila kasi hindi pa ako tapos magluto, tapos maglilinis na rin ako ng bahay. Nga pala yan na masada ang aking asawa dahil uuwi siya saglit dun sa probinsya nila. Bandang alas 7 pa naman siya ng gabi pupunta, kaya ayun at ipinasyal niya muna yung mga bata. Na rin makapag-focus ako sa paglilinis at pagluluto. As maigi na yung pagka-uwi namin ng mga bata dito sa bahay, malinis na at kakain na lang kami. So ayun, pagkatapos kong maglinis at magluto, sinara ko na itong bintana at kortina namin. Tapos nagdala na rin ako ng pagkain para sa kambal namin. Ito nga pagkadating ko dito, eto nga ang kambal, puros nga daw ayaw magpababa. Sabi ko nga sa asawa ko, siya na yung magpakain sa kambal kasi kakash out ko muna yung sahod ko sa Shopee. Paano, may natatanggap na rin akong sahod kay Shopee every week. At syempre, share ko din yung blessings ko kila Papa. So, bali for the meantime, bumili nga pala muna ako ng 5 kilong bigas, tapos magbibigay rin ako ng kaunting pera. So, mga na maliit na bagay lang to kasi syempre, meron na rin akong sariling pamilya. Kailangan ko din talagang pagbalansehin lahat. Goal ko talaga na sana dumating na yung panahon na sasabihin ko sa kanila na ako na yung bahala mag-provide sa kanila. Ano naman siguro imposible doon at alam kong alam ni Lord kung gaano ako ka-excited dumating na nga ang panahon na yun. Anyway, eto nga, nung binalikan ko na nga din itong mga bata, hindi pa sila tapos kumain. Tutulungan nga rin pala kami nitong hipag ko sa pagbabantay nitong kambal namin. Kada hapon talaga andito tong kambal namin, present palagi sa paggala dito. Ayun nga, at pupuntahan namin sila ate at kuya dun sa may sementeryo dahil dun nga sila naglalaro ng kanyang mga pinsan. Nawa na nga nila itong playground kada hapon, parang kami lang din dati. Nabukasan na nga din pala to, nakiligo ulit kami dito sa aking kapatid. Ano ba naman kasi at wala na naman tubig sa amin, hindi ko talaga malaman kung bakit nagkakaganyan. Amin lang talaga naglolo ko yung daloy ng tubig at sa iba naman okay naman. Anyway, ayan nga, pagkatapos naming maligo, preskong-presko na nga ulit itong mga bata. Ito ang kambal namin, busy sa panonood kay Mrs. Rachel. Kung gusto nilang pinapanood yan, pati na rin pala si Blippi. Ayun nga mga malinis naman na tong bahay namin. Problema nga lang dito sa may kusina, grabe talagang sobrang daming hugasin nag-iintay sa akin. Yun talaga to sa pinaka-struggle kapag walang tubig sa bahay. Para hindi nga ako ma-stress dyan sa mga hugasin namin. Eto at pumunta nga ulit kami dito. Kaya gustong gusto rin talaga namin pumunta dito mga bukod nga sa malaki yung mapapaglaruan ng mga bata ay napakahangin din talaga dito. Nagdala na nga rin pala ako ng pagkain para sa kambal para maaga na rin sila makapaghapunan. Ugaw nga pala yung pinakain ko sa kanila mga gawa nga ng walang tubig sa bahay, hindi talaga ako makapagluto ng ulam namin. Katapos ko nga rin pakainin yung kambal, pinabantayan ko muna sila sa hipag ko dahil maghuhugas nga muna ako nito mga plato namin. Alas 6 na kasi ng gabi pero wala pa din kaming tubig kaya eto at dito na lang ako maghuhugas ulit. So dahil naiinis na talaga ako kung bakit nagkakaganyan yung daloy ng tubig namin. Pero ang hirap naman kasi walang tubig, di bali na sigurong walang kuryente basta andyan lang yung tubig. Like kinukuha ko nga pala dyan muna yung mga kanin-kanin bago ko yan huhugasan. Alas 7 ng gabi, dumating na din yung asawa ko galing sa trabaho niya. At dumiretso kami sa palengke para bumili ng lutong ulam. Padaan nga din kami dito sa nagbebenta ng tuyo kaya bumili na din kami ng 1/4. Tapos bumili na rin ako ng balig 30 pesos na bagoong na puti. Nakam kasi ako na makita ko at gigisa ko nga iyan. Siyempre hindi mawawala dyan kapag ka dito sa palengke yung prutas para sa mga bata. Nakita nga ako nitong siniguelas at matagal-tagal na rin na hindi na ako nakakain ng ganyan kaya bumili na rin ako ng kalahating kilo. Ang kambal namin tuwang-tuwa na makakita ng apple at orange kaya ayan syempre bibilhan natin. Tapos eto bibili na nga rin pala ako ng sari-saring gulay pang pakbet para sa ulam namin kinabukasan. Bili na nga rin ako ng kamates panggisa dun sa bagoong na binili ko. Napakasarap naman talaga ng kinisang bagoong na isda. Pagkatapos pumunta naman kami dito sa karinderya para sa ulam namin sa hapunan. Sana pala matagal na akong bumili nito. Ito pala yung sinasabi nila na matagal tong malobat. Gandahan pa nito, meron siyang 5 level of speed. Kaya malakas talaga yung buga ng hangin niya. Mini fan lang yan ha, pero bongga talaga yung performance niya. Kikita mo din dyan sa small screen niya ang battery percentage ng mini fan. Foldable and bendable na rin yan mga Tapos meron na rin yung kasamang free chain kung gusto mong isabit. Meron yung handle kung gusto mong nakatayo at pwede mo ding lagyan ng cellphone. Tapos may pa freebie pang aroma tablet para mabango din yung buga ng hangin. Pakadali lang din niya buksan kaya madali lang din natin malilinisan yan. Panahon ngayon na sobrang init, sobrang kailangan talaga natin to. Nakapag may baby tayo at lalabas tayo ng bahay. Perfect din to para sa mga estudyante dyan. Naglalast yan ng up to 8 to 14 hours pero syempre depende pa rin sa wind speed. Bili ko yan sa halagang 289 pesos buy one take one na. Hindi rin to kusang nalolobat kahit matagal mo nang hindi nagamit. Pero worth it talaga nito mga at murang-mura lang din.